Araling Panlipunan, Quarter 1, Week 7. Teacher Jazz Patio. Magandang araw sa inyo mga bata. Handa na ba kayong makinig at matuto? Magaling! Ako nga pala si Teacher Jazz Patio, ang gurong laging alerto na makakasama nyo sa inyong pagkatuto. Kaya halika na, mag-aral na tayo! Pag-aaralan natin ngayon ang Araling Panlipunan, Quarter 1, Week 7. Ito ay tungkol sa kwento ko, kwento mo. Tandaan. Una, ihanda ang inyong lapis at papel upang makasabay ka sa ating leksyon. Kalawa, ihanda ang inyong module at buksan ito sa pahina 26. Ikatlo, gamitin ang mata at tenga upang maunawaan ang ating leksyon sa araw na ito. Bago natin simulan ang ating leksyon, halika, umawit muna tayo. Ang pamagat ng awit ay, halina't mag-aral tayo. Mga bata, halina't mag-aral tayo upang tayo ay lalo pa matuto, maganda na nga kayo. Halina at mag-aral na tayo. Ibukas ang ating isip, ituon ang mga mata nyo, makinig ang mga tenga nyo dito. Dapat tayo ay lagi ng alerto. Mga bata, halina't mag-aral tayo upang tayo ay lalo pa matuto, maganda na nga kayo. Halina't mag-aral na tayo. Hayan, handa na tayo ngayong mag-aral. Sa pagpapatuloy sa araling ito, lubos mong mauunawaan at may papamalas ang paghahambing ng iba't ibang kwento ayon sa karanasan ng bawat isa. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang maihahambing mo ang sariling kwento o karanasan sa buhay sa kwento at karanasan ng mga kamag-aral. Ibang miyembro ng pamilya, gaya ng kapatid, mga magulang, noong sila ay nasa parehong edad, mga pinsan, at iba pa, o mga kaibigan. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin at unawain ang talata. Uulitin ko mga bata, basahin at unawain ang talata. Araw ng Biyernes, masayang naglalakad pauwi si Laura galing sa kanilang paaralan. Sa bahay, mabilis niyang tinapos ang kaniyang takdang aralin. Gayon din ang mga pinapagawa sa kanya ng kaniyang nanay. Agad siyang pumasok sa kaniyang kwarto at kumuha ng lapis at papel upang isulat ang mga pagkain nais niyang ihanda sa darating niyang kaarawan sa susunod na buwan. Makikita sa loob ng puso ang mga pagkaing nais ni Laura na ihanda para pagsalu-saluhan ng kaniyang pamilya. Narito ang ginawa ni Laura. Sa loob ng puso ay mayroong mga prutas, tsokolate,
juice, sorbetes o ice cream, cake. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Gumuhit ng malaking puso sa isang malinis na papel at iguhit sa loob nito ang mga pagkaing nais mo namang ihanda sa iyong darating na kaarawan. Uulitin ko mga bata, gumuhit ng malaking puso sa isang malinis na papel at iguhit sa loob nito ang mga pagkaing nais mo namang ihanda sa iyong darating na kaarawan. Nakaguhit na ba kayo ng malaking puso sa malinis na papel? Naiguhit mo rin ba sa loob nito ang mga pagkaing nais mong ihanda sa iyong darating na kaarawan? Wow! Ang galing! Ang galing-galing nyo talagang gumuhit mga bata. Mahusay! May napansin ka bang pagkakatulad sa mga pagkaing nais nyong ihanda sa inyong kaarawan ni Laura? Ano-ano ang mga ito? Ano naman ang mga pagkakaibang napansin mo? Bakit sa palagay mo ay may pagkakatulad at pagkakaiba kayo sa mga gusto nyo? Gawain sa pagkatuto bilang 3. Makikita sa kahon A ang mga paborito ng iyong kaibigan. Isulat mo naman ang iyong sagot sa mga katanungan na nasa kahon B. Uulitin ko mga bata, makikita sa kahon A ang mga paborito ng iyong kaibigan. Isulat mo naman ang iyong sagot sa mga katanungan na nasa kahon B. Kahon A. Ang paborito kong kulay, asul. Ulam, adobo. Prutas, ubas. Hayop, aso. Laro, tagu-taguan. Iyan ang mga paborito ng iyong kaibigan. Ngayon naman, isulat mo ang iyong mga paborito sa hanay B. Handa na ba kayo? Hanay B. Ang paborito kong kulay. Isulat ang iyong paboritong kulay. Paboritong ulam. Prutas. Hayop. Laro. Naisulat mo na ba ang iyong mga paborito? Magaling! Gawain sa pagkatuto bilang 4. Gamit ang mga sagot ng iyong kaibigan, isulat ang pagkakatulad at pagkakaiba ng inyong mga sagot gamit ang kahon. Gawin ito sa sagutang papel. Uulitin ko mga bata. Gamit ang mga sagot ng iyong kaibigan, isulat ang pagkakatulad at pagkakaiba ng inyong mga sagot gamit ang kahon. Gawin ito sa sagutang papel. Pagkakapareho. Isulat ang mga magkakaparehong pagkain na inyong nais sa unang kahon. Naisulat niyo na ba mga bata? Pagkakaiba. Isulat sa pangalawang kahon ang mga pagkaing magkaiba ang inyong sagot. Naisulat niyo na ba mga bata? Magaling! Maaari nating maihambing ang ating karanasan sa karanasan ng ibang tao sa pamamagitan ng pagtukoy ng mga pagkakatulad at pagkakaiba ng mga ito. Sa tulong nito, malalaman natin na ang bawat isa sa atin
ay may kani-kaniyang karanasan sa buhay. Nararapat lamang na igalang natin ang karanasan ng bawat isa. Gawain sa pagkatuto bilang 5A. Humanap ng kapareha, maaring miyembro ng pamilya. Isulat ang inyong sagot sa mga hinihingi impormasyon na nasa loob ng kahon. Gawin ito sa kwaderno. Mga gulay na kinakain ko. Ako. Magsulat ng 5 gulay na kinakain mo. Isulat din sa kabilang kolum ang mga gulay na kinakain ng iyong kapareha. Naisulat niyo na ba, mga bata? Magaling! Gawain sa pagkatuto bilang 5B. Isulat ang mga magkakatulad na sagot ng iyong kapareha. Gawin ito sa kwaderno. Parehong gulay na kinakain namin. Naisulat niyo na ba ang parehong gulay na inyong kinakain? Magaling! Gawain sa pagkatuto bilang 6. Iguhit at kulayan ang mga pagkakaiba sa inyong mga sagot. Gawin ito sa kwaderno. Uulitin ko, mga bata. Iguhit at kulayan ang mga pagkakaiba sa inyong mga sagot. Gawin ito sa kwaderno. Basahin at unawain. Mahilig magtanim ng gulay ang mga magulang mo, kung kaya't nahiligan mo na rin ito. Nagtanong ang inyong guro kung sino sa inyo ang may tanim na gulay. Ikaw at isa sa mga kamag-aral mo ang tumaas ng kamay kung kaya't nagbigay ng ilang katanungan ang inyong guro upang makuha ang mga kinakailangang datos. Narito ang mga tanim na gulay na mayroon ka at ang iyong kamag-aral. Pangalan ng gulay: ampalaya. Ikaw, check. Kamag-aral, check. Patola. Ikaw, check. Kamag-aral, X. Upo. Ikaw, X. Kamag-aral, X. Kangkong. Ikaw, check. Kamag-aral, check. Talong. Ikaw, check. Kamag-aral, check. Okra. Ikaw, check. Kamag-aral, check. Kamatis. Ikaw, X. Kamag-aral, X. Sitaw. Ikaw, X. Kamag-aral, check. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Sagutin ang mga tanong batay sa nakalagay na sagot sa naunang gawain. Isulat ang letra ng tamang sagot. Gawin ito sa kwaderno. Uulitin ko, mga bata. Sagutin ang mga tanong batay sa nakalagay na sagot sa naunang gawain. Isulat ang letra ng tamang sagot. Gawin ito sa kwaderno. Unang bilang. Ilang gulay mayroon kayong pareho? A. 3. B. 4. C. 2. D. 5. Uulitin ko, mga bata. Ilang gulay mayroon kayong pareho? A. 3. B. 4. C. 2. D. 5. Pangalawang bilang. Ilang gulay
ang wala kayo pareho? A. 4, B. 5, C. 2, D. 1. Uulitin ko mga bata. Ilang gulay ang wala kayo pareho? A. 4, B. 5, C. 2, D. 1. Pangatlong bilang. Alin sa mga sumusunod na gulay ang wala sa mga tanim mo? A. Okra, talong at kamatis. B. Upo, kamatis at sitaw. C. Kangkong, talong at sitaw. D. Patola, upo at okra. Uulitin ko mga bata. Alin sa mga sumusunod na gulay ang wala sa mga tanim mo? A. Okra, talong at kamatis. B. Upo, kamatis at sitaw. C. Kangkong, talong at sitaw. D. Patola, upo at okra. Pang-apat na bilang. Anong tanim na gulay ang wala kayong pareho? A. Talong. B. Upo. C. Kamatis. D. Okra. Uulitin ko mga bata. Anong tanim na gulay ang wala kayong pareho? A. Talong. B. Upo. C. Kamatis. D. Okra. Panlimang bilang. Sino ang may mas maraming tanim na gulay? A. Ikaw. B. Rosa. C. Lita. D. Kamag-aral. Uulitin ko mga bata. Sino ang may mas maraming tanim na gulay? A. Ikaw. B. Rosa. C. Lita. D. Kamag-aral. Naisulat nyo na ba ang mga letra ng tamang sagot mga bata? Magaling! Hanggang sa muli nating pagkikita, nawa ay marami kayong natutunan. Muli, ako ang inyong naging guro sa araw na ito, Teacher Jazz Patio, ang gurong laging alerto, na nakasama nyo sa inyong pagkatuto. Muli, mga bata, paalam!